Bago natin simulan ang video, sa mga gustong magpa-shoutout sa ating YouTube channel ay malaya kayong magkomento ng shoutout sa ating comment section. At isa-shoutout natin yan kinabukasan. Yun lang at maraming salamat sa patuloy na suporta. Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pagkakaroon ng ating bida ng isang sagradong dugo na alagang hayop. At natapos naman ang ating video sa pakikipaglaban ng ating bida kay Liu Feng sa Hand of God. At ngayon naman subaybayan natin ang mga panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Habang nagpapatuloy ang laro, ang mga manunood ay nagkakagulo dahil sa lumalaki ang agwat ng score sa pagitan ng mga manlalaro. Sa palagay ko magpapaalam na tayo sa boyfriend ni Jianran. Malakas na sigaw ni Zhang Dada. Nakikita ng mga manunood na ang score ni Liu Feng ay 74. Samantalang ang ating bida ay wala. Habang mabilis na pinipindot ni Liu Feng ang mga spot na lumabas sa screen. Si Liu Feng ay malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili. Dahil sa inaakalang baguhan lang ang ating bida sa larong Hand of God. 6 na karagdagang score ang nakuha ni Liu Feng. Lahat ay napindot ni Liu Feng sa isang saglit. Tiyak na papatayin niya ang kanyang kalaban. Ang score ni Liu Feng ay 80 sa ngayon. Habang wala pa rin ang ating bida. Habang masayang nanunood ang mga estudyante ay biglang nag-chat ang ating bida. Pasensya na, pumunta ako sa CR. Narito na ako. Wika ng ating bida. Pero ang totoo ay nanunood lang ang ating bida sa mga pagganap ni Liu Feng sa laro. Pumunta sa CR habang nagaganap ang isang mahalagang laro. Ano ba ang sinasabi niya? Naiirit ang wika ng isang estudyanteng babae na hindi naniniwala sa palusot ng ating bida. Ha. Natatakot ako na iyon lang ang palusot na naimbento niya para ipaliwanag ang kanyang pagkakamali. Tumitawang wika ng isang estudyanteng lalaki. Ang pangit ng palusot mo. Hahaha, nakakatawa ka. Tumitawang ding wika ng isang estudyanteng lalaki. Habang nagtatawanan ng mga estudyante sa mga palusot ng ating bida, sila ay biglang nagulat sa tunog ng system na. Tap. Jianren's boyfriend dagdag 9 anunsyo ng system. Ang mga nanood ay nagulat sa mabilisang pagpindot ng ating bida sa mga spot na lumabas. What? Gulat na bulalas ni Zhang Dada. Oh, Diyos ko. Napindot niya ang 9 na spot sa isang saglit lang. Ang bilis niya, hindi makapaniwalang wika ng isang manunood. What the hell? Naka-score siya. Gulat na wika din ng isang manunood. Ha! Gulat na reaksyon ni Liu Feng. Nandaya ba siya? Magagawa ba ng isang de-evolver ang ganitong mahihirap na gawain? Maski si Uyang Xiaosan ay hindi makakagawa nito. Dagdag na wika ni Liu Feng. Sa isang silid sa Black Hawk Military Academy, si Zhang Dada ay nagkomento na mali ba ang nakita ko. Naka-score ba ang boyfriend ni Jianran? Gamit ang dalawang kamay para mapindot ang 9 na spot, at si Liu Feng ay hindi man lang nakapagagaw ng isa. Walang hiya siya. Isang sneak attack ito. Siguradong ginulo niya si Liu Feng dahil sa mensaheng iyon at ninakaw ang 9 na puntos. Sigaw na wika ng manunood. Walang hiya siya. Paano siya gumamit ng ganoong caroming tricks, tao pa ba siya? Galit na sigaw din ng isang manunood. Ngunit si Zhang Dada ay nag-isip. Teka, hindi ito sneak attack. Ang mensahe ay ipinadala sa publikong channel, kaya hindi ito nakita ni Liu Feng. Bulong na wika ni Zhang Dada sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin ay nakakuha siya ng 9 na puntos ng tama. Sa bilis niya ay kaya niyang durugan si Liu Feng. Dagdag na bulong ni Zhang Dada sa kanyang sarili. Habang nagpapatuloy ang laro, ang dalawang manlalaro ay nag-uunahan sa mga spot na lumalabas. Bip anunsyo ng system. Walang hiya, ang mga spot ni Liu Feng ay ninakaw muli. Ano ba ang nangyayari? Sigaw na reaksyon ng isang manunood. Hindi ko masabayan ang bilis niya. Siguradong nandadaya siya. Sigaw na reaksyon ng isa ding manunood. Go for it, Liu Feng. Ikaw ang pinakamahusay na manlalaro. Sigaw din na reaksyon ng isa pang manunood. Samantala sa silid ni Jianran at Kulili, si Jianran ay nagulat sa mga nakikitang pagbabago sa laro ng ating bida. Panggulat na reaksyon ni Jianran. Ano ba ang nangyayari? Parang ibang tao na siya ngayon. Ang bilis niya. Gulat ding reaksyon ni Kulili sa nakikitang pagbabago ng ating bida. Sa silid naman ng ating bida ay masayang sumigaw si Lumeng ng "Oh, Diyos ko. Ang galing mo. Paano mo nagawa iyan?" Sigaw ni Lumeng na hindi makapaniwala. Diyos, ang bilis mo. Talaga bang hindi ka pa isang evolver? Sigaw na wika ni Zhang Yang. Samantala ang ating bida ay seryoso sa kanyang paglalaro. Hey. Pinahusay ng Sacred Blood Gene ang aking pangangatawan. Ang kanyang mga galaw ay napakabagal sa aking mga mata. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili.
Saksihan mo ang ganti ng boyfriend ni Jianran. Dagdag na wika ng ating bida sa kanyang sarili. Bip 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 patuloy na anunsyo ng system. Habang patuloy na pinipindot ng ating bida ang lahat na lumalabas na spot at hindi man lang nakaagaw si Liu Feng. At biglang nag-anunsyo ang system ng game over. Ang nanalo. Boyfriend ni Jianran 100-80. Nakakuha ng 100 na puntos ang ating bida samantalang 80 na puntos ang nakuha ni Liu Feng. Samantala sa silid ng mga estudyanteng nanunood ay wala kang maririnig ni kaunting ingay. Halos walang makapagsalita at silang lahat ay gulat na gulat. At halos nakabuka ang kanilang mga bibig. Sa silid naman ni Jianran at Kulili ay nagulat din si Jianran sa naging resulta ng laban ng 100-80. Na para bang pamilyar na siya sa ganoong kalamangan. Naalala ni Jianran na ganito rin ang lamang ng ating bida sa mga nakalaban niyang manlalaro ng Hand of God. Samantala sa isang silid na kinarurunan ni Liu Feng ay sumisigaw siya ng hindi pwede. Paano ako natalo? Imposible. Hindi makapaniwalang sigaw ni Liu Feng. 999. Sa room 304, pagkatapos ng laban ng ating bida ay pinalibutan siya ni Shi Jikang, Lu Meng, at Zhang Yang. Hansen, 4 na putahe at isang sabaw sa cafeteria. Kung kulang ng isang putahe ay susumbong kita, nakangising wika ni Lu Meng. Lahat ng 4 na putahe ay dapat karne. Kung makakita ako ng kahit anong berde, ay isusumbong din kita, dagdag na wika ni Shi Jikang. Hansen, karapat-dapat kang maging kalaban ko sa Hand of God. Ang mga mata ni Zhang Yang ay puno ng kislap. Tere na at kumain. Gutom na rin ako, nakangiting sabi ng ating bida at umalis na sa kanilang silid. Pumunta ang 4 sa pinakamalapit na cafeteria, nag-order ng ilang putahe at nag-usap habang umiinom. Ubusin natin ang laman ng card ni Hansen para sa mga merienda ngayong gabi. Hahaha, sigaw ni Shi Jikang. Sabay taas ng bote ng inumin. Oo, sigaw din ni Zhang Yang at Lu Meng. Lahat ay nag-uusap tungkol sa pagkatalo ni Liu Feng ng 20 puntos kay Hansen. Sinasabi nila na hindi siya karapat-dapat sa unang pwesto. Hahaha, wika ni Shi Jikang. At maraming girl fans ang nawala sa kanya. Wala siya kumpara kay Hansen. Dagdag na wika ni Shi Jikang na masayang-masaya sa pagkapanalo ng ating bida. Ang tagumpay ay nagpapahusay sa isang tao na maging mas mapagbigay, dalhan mo pa kami ng 50 karagdagang lamb kebabs, Hansen. Wika ni Zhang Yang. Maging matalino, guys, lahat ay naghahanap sa may-ari ng ID ngayon. Binibili ni Hansen ang pagkain para patahimikin tayo. Tinatawag ito na hush money. Wika naman ni Lu Meng. Makakaasa ka na itatago ko ito. Lalapit ako sa iyo kung nagugutom ako. Masayang wika naman ni Shi Jikang sa ating bida. Gusto niyo bang makakain ng libre sa akin? Nakangiting wika ng ating bida sa 3 kasama niya. Habang masayang kumakain ang grupo ng ating bida ay may tumawag sa ating bida ng Hansen, ikaw ba iyan? Boses ng isang babae at nang lumingon ang ating bida ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Hindi ko iniisip na makikita kita rito. Hindi inaasahang pagkakataon. Masayang wika ni Wang Mengmeng. Samantala pinakilala ni Wang Mengmeng ang 2 estudyanteng kasama niya sa ating bida. Hello, ako si Li Shenzhen. Pakilala ng kabataang babae. Ako naman si Wang Chun. Marami akong narinig kay Wang Mengmeng tungkol sa iyo. Pakilala din ng isa pang kabataang babae. Hello, Wang Mengmeng. Nagkita na naman tayo. Hahaha. Natatawang wika ng ating bida. Samantalang ang mga kasama ng ating bida ay naguguluhan sa mga nangyayari. Hansen, sabihin mo sa akin ng totoo, kailan mo nakilala ang mga magagandang babae na ito? Wika ni Shi Jikang sabay akbay sa ating bida. May ginagawa ka ba sa likod natin? Dagdag na tanong ni Shi Jikang. Cough! Ano ang sinasabi mo? Bitawan mo ako, sigaw ng ating bida na nagpupumiglas. Dapat madali lang para kay Hansen na makakuha ng 3 babae sa isang panahon. Wika ni Lu Meng. Ang galing niya sa pag-aayos ng panahon. Talagang napakalakas niya, dagdag pa ni Zhang Yang. Hindi iyon ang iniisip mo. Paliwanag ng ating bida sa mga kasama niya. Habang nagkakagulo ang grupo ng ating bida ay biglang nagsalita si Wang Mengmeng. Well, dahil nakilala kita, may pabor ako. Wika ni Wang Mengmeng. Sabihin mo lang, gagawin naming lahat. Mayabang na wika ni Shi Jikang na nagpapakitang gila sa harap ni Wang Mengmeng. Talaga, ang ganda, masayang wika ni Wang Mengmeng. Kulang kami ng mga miyembro sa aming club. Kung wala pa kayong sinasalihang club, pwede bang sumali kayo sa Heavy Mech Club? Ano, kayong mahina na mga babae ay mga kasapi ng The Heavy Mech Club.
Sabay na wika ng tatlong lalaki na hindi makapaniwala. Ang Warframe Society ay itinuturing na isang templo ng mga monghe, kung saan halos lahat ng miyembro ay lalaki. At ang Heavy Warframe Society ay magiging Shaolin Temple sa lahat ng mga templo, kung saan ang mga babae ay marahil wala sa paningin. Hindi inaasahan ng mga lalaki na ang mga babae ay mga miyembro ng Heavy Warframe Society. Ang dahilan kung bakit ang Heavy Warframe Society ay malaya sa Warframe Society ay dahil ang mga Heavy Warframe ay mas malaki kaysa sa karaniwang mga Warframe at mas mahirap patakbuhin. Hindi kailangang gumamit ng mga Heavy Warframe ang mga ordinaryong sundalo, at 99.99% ng mga nagpapatakbo ng mga Heavy Warframe ay lalaki. Pagkatapos ang pakikipag-usap ay pumayag ang grupo ng ating bida na sumali sa Heavy Warframe Club. At pumunta ang grupo sa isang warehouse. Pagkapasok ng warehouse ay nakita ng grupo ng ating bida ang dalawang lalaking miyembro ng Heavy Mech Club. Ano, lahat kayo ay galing sa Archery Department. Wika ng isang miyembro ng Heavy Mech Club sa grupo ng ating bida. Anong mali? Bakit ganyan ang mukha mo? Wika ni Zhang Yang sa lalaking nagtatanong. Kung hindi dahil sa mga magagandang babae na nag-anyaya, hindi sana kami pupunta dito. Dagdag na wika naman ni Shi Jikang. Karamihan sa mga estudyante ay espesyal na kinuha ng Archery Department na ang pangangatawan ng mga estudyante ay mas mababa kumpara sa iba ng mga departamento. Wika ng matabang estudyante. Ang matabang estudyante ay si Big Leo, ang presidente ng The Heavy Mech Club. Hindi kami pumipili ng miyembro, pero kung hindi ka makakapasa sa pagsusulit at kung ang score ng iyong pangangatawan ay mas mababa sa 11, hindi ka nababagay sa Heavy Mech Club. Dagdag na wika ng payat na estudyante. Ang payat na estudyante ay si Monkey, isang kasapi ng The Heavy Mech Club. Huwag kang mag-alala, hindi ka bibigwin ni Hansen at ng kanyang mga kaibigan. Halika na, ipapakita ko sa iyo ang training ground. Kumpiyansang wika ni Wang Mengmeng sa dalawang miyembro ng The Heavy Mech Club. Nagulat ang dalawang miyembro ng The Heavy Mech Club sa pagiging malapitin ni Wang Mengmeng sa ating bida. Dinala ni Wang Mengmeng ang ating bida at ang kanyang mga kasama sa isa pang warehouse. Ito ang number 7 warehouse, ang training ground ng mga miyembro ng The Heavy Mech Club. Paliwanag ni Wang Mengmeng. Pagkapasok ng grupo ng ating bida sa loob ng warehouse ay nagulat sila sa kanilang nakita. Oh, Diyos ko, totoo ba ito? Gulat na bulalas ni Zhang Yang. Mayaman ang Heavy Mech Club. Gumagamit sila ng tunay na mechs. Gulat ding wika ng ating bida. Ito ang aming training mechs. Rhinoceros T1, Porter RS, at Constructor. Paliwanag ni Wang Mengmeng sabay turo sa tatlong mech sa kalayuan. Ang Constructor ay multifunctional heavy construction mech at ang pinakamahirap na patakbuhin. Hindi ko irerekomende sa mga baguhan na mag-train dito. Dagdag na paliwanag ni Wang Mengmeng. Ang kwarto sa kabila ay isang virtual mech training room. Pwede kang pumunta rito para mag-train kahit kailan. Sabi ni Wang Mengmeng sabay turo sa silid. Ito ang unang beses kong nakakita ng ganitong kagandang mechs. Gulat na bulalas ni Shi Jikang. Mas maganda sila kumpara sa mga school training mechs. Masayang wika ni Zhang Yang. Pwede bang pumunta ako rito at mag-train araw-araw, Wang Mengmeng? Nasa sabik na wika ni Lu Meng. Siyempre naman. Masaya ako na narito kayo. Magkakaroon ng mech competition sa hinaharap. Masayang wika ni Wang Mengmeng. Ang ganda, naghihintay ako sa pila para makagamit ng mga school's mechs. Sayang lang sa panahon. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili. Ngayon pwede na akong mag-train dito kahit kailan. Tama lang na sumali sa Heavy Mech Club. Masayang wika ng ating bida sa kanyang sarili. Sa opisina ng punong guro, tiningnan ni Luo Xiangyang si punong guro Wei at nagreklamo, kalokohan ito. Paano mo ibibigay ang ikapitong bodega sa Heavy Warframe Society bilang kanilang training ground? At ang tatlong Heavy Warframe ay talagang lampas sa kakayahan ng mga estudyanteng iyon. Paano kung may mangyaring aksidente? Si Luo Xiangyang ay coach ng Heavy Mech Club. Luo Xiangyang, kailangan mong tingnan ang mga partikular na pangyayari. Mabubuting estudyante ang mga iyon kaya nga binigyan ko sila ng mas magaan na kapaligiran para sa pagsasanay, mabagal na sabi ni Wei. Mas parang mga mayayaman at makapangyarihang estudyante. Sabi ni Luo Xiangyang na may kaunting paghamak. Dapat mong malaman na ang paaralan ay may sariling mga paghihirap. Luo, kailangan mong alisin ang ugali mong iyan, seryosong sabi ni Wei. Ang mukha ni Luo Xiangyang ay nanatiling madilim. Sabi niya, wala akong pakialam kung anong mga pribilehiyo ang meron sila. Maaari kong ibigay sa kanila ang bodega, ngunit ang tatlong Heavy Warframe ay hindi dapat masayang ng ganito. Kailangan kong makuha ang mga ito pabalik.
Wika ni Luo Xiaomyang. Umalis si Luo, hindi pinansin ang pagtawag sa kanya ni punong guro Wei. Umiling si Wei at nagbuntong hininga. Talagang masama ang ugali. Naisip niya ito at hinayaan na lang. Ang batang babaeng iyon ay hindi naman gagamit ng mga heavy warframe, kaya wala dapat na problema kung kukunin ni Luo ang mga ito.